Ang kontrobersyal na dating Police Colonel Roina Garma huling nakita nating umiiyak sa mga hearing ng Quadcom sa Duterte Drug War. Sa kanyang testimonya sa Quadcom noong Oktubre, dinawit ni Garma ang dating Pangulong Duterte sa umano'y reward system na pinatupad para sa mga mapapatay sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Si Garma noon ay nakakulong sa Batasang Pambansa matapos ma-cite in contempt ng komite noong Setyembre dahil daw sa pag-iwas sa mga tanong ng mga kongresista. Kaya't marami ang nagulat sa balitang nahuli si Garma sa San Francisco, USA. Nito lamang November 7 kasama ang kanyang anak. Hindi kasi masyadong napansin na pinakawalan na pala si Garma ng mga congressman bago pa man magundas. Hindi lang siya ang pinakawalan pero pati na rin si dating Police Colonel Edilberto Leonardo na umunoy tinalagang implementor ng Davao Model ng War on Drugs. Ayon po sa Korte Suprema, merong implied power ang Kongreso na magpakulong ng mga testigo sa kanilang mga hearings in aid of legislation. Bakit? Hindi raw kasi makabuo ng matinong batas sa mga kongresista kung hindi ito makakuha ng tamang impormasyon sa kanilang mga hearing. Pero dahil nagbitaw na ng mga revelasyon si Garma, nagpasya ang Kongreso na hindi na siya kailangang ipakulong basta't patuloy siyang magko-cooperate. Ang nakakagulat siguro ay ang kanyang biglaang pag-alis ng bansa. Pero hindi po ito ang unang beses na nagtangka siyang umalis. Noong August 28 lamang, sinubukan niyang lumipad papuntang USA. Pero hindi siya pinayagang sumampa sa kanyang connecting flight doon po sa Japan dahil nirevoke na raw ng US ang kanyang US visa na valid pa dapat hanggang 2028. Walang binigay na dahilan sa revocation basta't kanselado na raw ang kanyang US visa. Pero ang malaking misteryo, bakit nakaabot pa ng San Francisco si Garma kung revoke na ang kanyang US visa? Madalas kasi sa airline counter pa lamang, hindi na pinapasakay ang mga may palyadong visa. Pero in fairness, hindi pa naman bawal umalis ng bansa si Garma. Hanggang ngayon kasi, wala pang kaso nakasampa laban sa kanya para sa umunoy pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Wala pa ring hold departure order laban kay Garma. Yun lang, karapatan po ng anumang bansa na hindi papasukin ang isang dayuhan na kanyang sasabihin ay unwelcome. Maaaring dahil may pending ka na kaso, may arrest warrant, o dahil ayaw lamang ng immigration officer ang mga sagot mo sa kanyang mga tanong. Ano man ang dahilan, i-deport ngayon ng US si Garma at ang kanyang anak pabalik po ng Pilipinas. Ayon sa mga opisyal ng Quadcom, pinakawalan nila si Garma sa kondisyon na magpapakita ito muli kung kanilang kinakailangan. Ang malaking tanong, kung papayagan pa ng Kongreso si Garma na makatakas muli. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.